and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever, XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to. Exciting! Exciting time, mga katropa. Garap na pong 6 na minuto makalipas sa ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Sa ulo po ng ating pong mga balita-balitang lokal, Puerto Princesa City Water District, kinumpirmang wala pang resulta ang kahilingan sa pagtaas ng singil sa tubig. Wala pa pong resulta yung request ng Puerto Princesa City Water District sa luwa, kaya hindi pa po tayo nagkakaroon ng increase as of this moment po. Sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw at kaguluhan na kinasasangkutan ng kabataan ikinababahala sa bayan ng Quezon. Talagang sinasadya na po yan nila, sir. Kaso lang po, kung mapatawag po namin sa barangay at makarating po sa opisina ng DSWD. Sa atin naman po ang balitang regional, bangkay ng lalaking nakagapos itinapon sa bakanting lote sa lalawigan ng Cavite. Sa balitang national, Malacanang iginiit na walang pork barrel fund sa 2026. Sa atin naman po ang balitang international, Israel naglunsad ng pag-atake sa Lebanon laban sa Hezbollah at Hamas. Sa balitang showbiz, Melanie Marquez nag-file ng divorce matapos umanong makaranas ng physical abuse. At sa atin naman po ang balitang pampalakasan, Pacquiao ginawaran ng Sporting Icon Award sa bansang Dubai. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-7 sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din po nga napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropa Alizon Salvatus.
At ako naman po si Katropang Jamaica Saray. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Express Balita sa Umaga. Mga katropa, dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Patuloy na ikinababahala ng pamalaang barangay at ng buong komunidad ng bayan ng Quezon ang sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw. Gayon din ang kaguluhan na kinasasangkutan di mano ng ilang kabataang residente, partikular na sa barangay Alfonso 13. Ayon po yan kay Kapitana Blandina Aburota, matagal ng problema ng barangay ang ilang kabataang sangkot sa iba't ibang iligal na gawain. Kabilan dito ang kamakailang pagnanakaw sa isang tindahan kung saan halos lahat ng paninda ay natangay, pati na rin ang perang kinita ng may-ari. Bukod pa rito, iniugnay rin ang ilan sa mga kabataan sa isang insidente ng sunog sa barangay Panitian na kinasasangkutan ng mga makinarya sa sakahan. Matatanda ang naging viral sa bayan ng Quezon ang isang video na nagpapakita ng isa sa mga binatilong itinuturong sangkot sa pagpasok sa isang bahay sa tapat ng Municipal Gymnasium. Gayon din sa umunay pagkuha ng mga manok sa isang kalapit na bahay sa barangay Alfonso 13. Sinasadya na po yan nila, sir. Kaso lang po, kung mapatawag po namin sa barangay at makarating po sa opisina ng DSWD, dahil po sa batas natin ngayon, sir, hindi naman po pwede sila makulong dyan. Kaya nga po, sir, magkaroon kami ng pagpupulong po sa araw ng Miyerkules, alas 9 ng umaga sa barangay with DSWD at PNP po. Para po sa kanila kung ano ang maaring mapag-usapan po. Kasi gusto po ng mga complainant na yan, hindi lang po nag-iisa yung ginawan po nila ng mga ginagawa nilang mali. Meron kaming intervention nga ipapagawa sa kanila. Mga katropa, yan po ang tinig ni Kapitana Blandina Aburota ng Barangay Alfonso 13 sa Quezon, Palawan. Samantala sa panibagong insidente, umabot sa 5 kabataan ang itinuturing na suspekta sa pagnanakaw sa naturan din pong barangay. Nabatid na nakausap na ng pamalang barangay ang isa sa mga magulang ng kabataang sangkot, subalit tumanggi umano itong payagan na dalhin ang kanyang anak sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa nararapat na interbensyon. Maaaring o mariing paalala ng mga otoridad sa mga magulang na may pananagutan sila sa kilos ng kanilang mga anak. At kung patuloy na hindi matutugunan ang problema, maaari ring mapanagot sa batas ang mga magulang sakaling magpatuloy ang mga iligal na gawain ng mga menor de edad. Sa kasalukuyan, nakatuon ang barangay sa pagbabalangkas ng mas maigting na interbensyon, katuwang ang mga kaukulang ahensya upang tuluyang marisolba ang lumalalang problema ng mga kabataang paulit-ulit na nasasangkot sa kaguluhan at insidente ng pagnanakaw. Kaya nga po, sir, sana po naunawaan po nila ang barangay, naunawaan nila ang trabaho ng mga tanod kasi karamihan po pag ganyan ang mga pangyayari, laman din ng Facebook po, Barangay Alfonso 13, tanod po. Kung alam lang po nilang gawain ng tanod, magabulabol sa mga ganyan nga klase. Kaya sa bayan, sa barangay ng Alfonso 13, kami po nakikiusap sa inyo. Pasalamat po kami sa mga complainant na ito. Dinulog po natin sa tamang proseso, mga nagawa ng gulo. Kami po ay nakikiusap sa inyo. Magintindihan ay po tayo, magtulungan po tayo. Uli po ang tinig ni Barangay Kapitana Blandina Aburot ng Barangay Alfonso 13 sa Quezon, Palawan. Express Balita sa Umaga.
At ang balitang yan mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Santon Plaza Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold, katropa. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express, balita sa umaga, balitang dukan. Samantala, wala pa rin inilalabas na desisyon ang Local Water Utilities Administration kaugnay sa kahilingan ng Puerto Princesa City Water District para sa ipinanukalang pagtaas ng singil sa tubig. Ayon kay JB Wanich, tagapagsalita ng PPCWD, ang LWUA ang may kapangyarihang mag-aproba o tumanggi sa lahat ng kahilingan ng mga water district sa buong bansa hinggil sa pag-adjust ng water rates. Ipinaliwanag ni Wanich na may mga mahigpit na requirements na kailangang sundin bago maaprobahan ang anumang pagtaas ng singil, kabilang ang pagsasagawa ng public consultation upang ipaliwanag sa publiko ang dahilan ng panukalang adjustment. Aniya, naisagawa na ang naturang konsultasyon at naging positibo ang naging tugon ng mga mambabatas hinggil sa kahilingan ng PPCWD. Inaasahan naman na sa taong 2026 ay lalabas na ang pinal na resulta ng kanilang kahilingan. Inaasahan namin na magkakaroon ng dagdag na singil sa ating tubig, yung ating proposed water rate adjustment. Pero sa ngayon po wala pa pong ibinababang desisyon yung yung ating luwa, kaya hindi pa po natin mapapa-implementa as of this moment po, January 6, 2025. Wala pa pong resulta yung request ng Puerto Princesa City Water District sa luwa, kaya hindi pa po tayo nagkakaroon ng increase as of this moment. Tinig po ni JB Wanich, tagapagsalita ng PPCWD. Sa kasalukuyan, nasa 280 pesos ang minimum na singil sa tubig. Kung maaprubahan ang kahilingan, ito ay magiging 320 pesos, katumbas ng humigit kumulang 4 pesos na dagdag kada cubic meter. Nilinaw ng PPCWD na ang panukalang pagtaas ng singil ay hindi basta-basta, kundi layuning masustinihan ang maayos at tuloy-tuloy na serbisyo ng PPCWD. Apektado rin umano ang operasyon ng Water District ng patuloy na pagtaas ng gastos sa maintenance, operasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Dagdag pa rito, kinakailangan din ng PPCWD ang karagdagang pondo upang matugunan ang kahilingan ng pamahalaang panlungsod na mapalawak ang serbisyo at makabitan ng supply ng tubig ang lahat ng barangay sa lungsod bago matapos ang 2030. Tiniyak ng PPCWD na patuloy nilang isaalang-alang ang kapakanan ng mga consumer habang isinusulong ang mga hakbang upang mapanatili ang kalidad at sapat na supply ng tubig sa lungsod. I-sustain yung magandang serbisyo ng tubig. Kung hindi po natin hahanapan ng solusyon ngayon pa lang na makahanap tayo ng mga panibagong sources ng water o yung panibagong iimbakan ng tubig para pagdating ng El Nino, hindi po tayo magkakaroon ng problema sa kakulangan ng tubig. So, yun po yung dahilan, yung mga project nakalinya po from 2026 ngayon taon hanggang 2030. So marami po yan. Meron po tayo mga pipeline expansion, may mga pagkakabit po tayo ng sa transmission line papunta sa iba't ibang mga barangay na hindi pa po nasa-serbisyo ng tubig. Tinig po muli ni JB Wanich, tagapagsalita ng PPCWD. At yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit, mga katropa. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express, balita sa umaga. Samantala mga katropa, oras po natin alas 6:19 na po ng umaga. Karagdagang mga balitang lokal mula naman sa ating pong mga kasamahang field reporters. Nain na po natin ang balita mula sa bayan ng El Nido kung saan wala daw pong itinalagang quarantine officer ang BFAR Mimaropa sa ngayon.
Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Report. Wala nang itinalagang quarantine officer para sa bayan ng Ilido, Palawan simula kahapon, Enero 6, 2026. Ito ay ayon sa abisong ipinalabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Mimaropa Region. Kaugnay dito, pinayuhan ang kukuha ng local transport permit na kumuha ng kanilang dokumento sa binanggit na fisheries quarantine stations sa Rion. Para sa lalawigan ng Palawan, nakatalaga ang mga istasyon sa Puerto Princesa International Airport, Puerto Princesa Fishport, Rio Tuba sa Bataraza, Brooks Point, Rojas, Taytay, Palawan, partikular na sa poblasyon at Liminangkong at sub-PFO Coron at Bayan ng Cuyo, Palawan. Samantala, nagbabala rin ang BFAR na walang sinumang individual o grupo ang otorisadong maghingi ng pera, humingi ng pabor o makipag-ugnayan sa anumang illegal na transaksyon. Ayon sa nasabing ahensya, ang nasabing anunsyo ay upang matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng pangisdaan sa buong Mimaropa Region. Habang binigyang babala ang publiko na manatiling magmatsyag at huwag magpaluko sa mga alok at agad i-report sa kanila ang anumang mapaglinlang na gawain. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express. Balita sa umaga. Lalaking tinuturing na municipal rank number 2 bilang most wanted sa Bataraza, Palawan, arestado ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran. Report. Arestado ng mga tauhan ng Bataraza Municipal Police Station katuwang ang First Palawan Provincial Mobile Force Company at ang Provincial Intelligence Team Palawan Regional Intelligence Unit 4B ang isang lalaking tinuturing ng Municipal Rank number 2 bilang most wanted person sa Barangay Barangas, Bataraza, Palawan nitong Enero 5, 2026. Kinilala ang naaresto na si alias Nulan, 42 anyos, may asawa at residente ng Barangay Kalumpang, Quezon, Palawan, na kung saan inaresto si Nulan dahil sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman dahil sa kaso nitong kinakaharap na paglabag sa Presidential Decree No. 533 o ang Anti-Cattle Rustling Law na may inirekomenda namang piyansa na nagkakalagang nasa 108,000 pesos. Samantala, ang naarestong suspek ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santon Plus Gold. Pabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, Farm to Market Road sa Barangay Colasyan sa munisipyo ng Rizal, lubog sa tubig baha. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Lubog na sa baha ang isang kalsadang Farm to Market Road sa Sitio Tuburon, Barangay Colasyan sa bayan ng Rizal, Palawan kahapon pasado alas 2 January 6, 2025. Ayon kay Barangay Kagawad Gay Ames ng Barangay Colasyan, simula alas 11 ng umaga ay maulan na sa nasabing barangay dahilan upang tumaas ang tubig baha sa mga mababang lugar. Stranded rin ang ilang mga motorista at estudyante na pauwi sa kanilang tahanan, kaya naman gumawa ng aksyon ng Barangay Response Team upang maitawid ng ligtas ang mga naapektuhan ng pagbaha. Samantala, nagbigay naman ng paalala ang IMDR Rizal na maging alerto sa tuwing nakakaranas sa masamang panahon upang maiwasan ang mga insidente dulot ng kalamidad. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputiin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express. Balita sa umaga. Franchise renewal ng Paleco inalapit sa sangguniang panlungsod upang sanay masuportahan. Katropa mo sa balita, Girly Cadasio. Report.
Inilapit ng Palawan Electric Cooperative o Paleco sa sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa na saning masuportahan ang kanilang franchise renewal, kung saan may ilan na rin nagbigay ng pagsuporta sa kanilang kooperatiba upang muling makapag-renew ng kanilang prangkisa. Isa na rito ang Pinoy Workers Party List. Ayon kay ISO staff Claire Herrera, mahalaga para sa kanilang pagsuporta ng sangguniang panlungsod, ngunit sakaling di naman sumuporta ang mga ito ay kanilang re-respetuhin. Samantala si Consel Elgin Damasco naman ay tumanggi munang sumuporta sa franchise renewal ng Palawan Electric Cooperative hanggat hindi naman nasusolusyonan ang ilang mga isyu na kinakaharap ngayon ng kanilang mga member-owner consumers. Yan ang balitang atin sa inyo ng isang masarap na kape, hindi lang basta kape, dahil ito'y merong mga sagap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 6:26 na po ng umaga. Dakoy naman po natin ang atin naman pong mga balitang regional. Patay naman ang isa pong mangingisda matapos malunod habang isa pa ang patuloy na pinaghahanap sa malawak na karagatang o makaraang lumubog ang kanilang bangkang pangisda dahil sa masamang panahon sa dagat na sakop ng Sitio Lipata, Barangay Gogon. Sa lalawigan naman po ng Catanduanes, ito'y nangyari po kamakalawa ng umaga. Wala ng buhay ang mangingisdang kinilalang si Anton, 52 anyos, residente ng Barangay Divino Rostro, San Andres, Catanduanes, nang matagpuan ng mga responding tauhan ng PNP Maritime Unit, katuwang ang Philippine Coast Guard, Karamuan Police at ang MDRRMO, habang hanggang kahapon ay hindi pa rin matagpuan o natagpuan ang kasama nitong mangingisda na si JB, 58 anyos. Sugatan naman pero ligtas na na-rescue ang isa pa nilang kasama na kinilalang si Gino, 40 anyos, residente naman ng Barangay Belmonte, Karamuan. Sa ulat, alas 8:15 ng umaga, pumalaot ang tatlong mangingisda pero inabutan sila ng sungit ang panahon sa gitna ng karagatan. Dahil di mo sa malalaking alon at malakas na agos ng tubig dagat, ay lumubog ang kanilang sinasakyang motorbangka. Ilang mangingisda naman ang humingi ng saklolo at nakapagbigay alam sa Karamuan Police na mabilis na bumuo ng search and rescue team at agad na saklolohan si Jean, pero patay na nang matagpuan si Anton habang nawawala pa rin si JB. Mula Express Balita sa Umaga. Pinaniniwala ang biktima ng summary execution ang natagpo ang isang lalaki na duguan sa ulo at nakagapos ang mga paa at may nakapulupot ding tela sa liig nito. Kamakalawa sa bakanteng lote ng Barangay Lalaan, First, Bayan ng Silang. Tinatayang nasa edad na 40 hanggang 55 anyos ang biktima na nakasuot ng dark gray na t-shirt at light gray na short pants. Sa ulat ng pulisya, alas 9 ng umaga nang matagpuan ng ilang nagja-jogging sa lugar ang dugoang biktima. Sa pagsisiyasat ng pulisya, nakahandusay sa bakanteng lote ng Barangay Lalaan ang biktima at duguan ang ulo nito na hinihinalang may tama ng bala. Nakagapos din ng mga lubid ang mga paa nito habang may nakapulupot na tela sa lieg ng biktima. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balitang nasyonal, nanindigan ang Malacanang na wala din mo ng pork barrel free ang 2026 national budget. Ayon po yan kay E.S. Ralph Recto na hindi pwedeng makialam ang mga mambabatas sa implementasyon ng pambansang pondo. Siniguro naman itong si Executive Secretary Recto na mahigpit rin anyang susundin ang probisyon na nagbabawal sa mga politiko na pumapel sa bigayan ng ayuda o ano pa mga tulong pinansyal. Dagdag pa ni Recto sa issue patungkol sa farm to market roads, ang Department of Agriculture ang nagbigay ng listahan
para di mo sa popondohang mga proyekto. Ang Presidential Assistance to Farmers na ayon naman kay Senator Amy Marcos ay isa na namang uri di ng ayuda at sumulpot lang sa BICAM. Nilinaw naman ng Executive Secretary na nakapaloob ito sa GAB version na layong masustenahan ang farm gate prices ng palay para di maalalayan ang presyo ng bigas sa bansa. Umapila pa si Recto sa mga may duda na mawawala ang patronage politics sa ilalim ng 2026 national budget. Express, balita sa umaga. Balitang nasyonal. Naglabas ang Manila Police District ng traffic rerouting scheme para sa mga motorista bilang paghahanda sa Traslasyon 2026 na gaganapin sa Biyernes, Enero 9. Ang taunang prosesyon ay bahagi ng kapistahan ng Puong Jesus Nazareno at dinadalawan ng milyon-milyong deboto sa lungsod ng Maynila. Bukod sa mga pagsasara ng kalsada, magpapatupad din ang MPD ng traffic rerouting scheme sa parehong PETSA upang mapanatili ang daloy ng sasakyan. Pinaalalahanan ng MPD ang publiko na maglaan ng karagdagang oras sa biyahe, sundin ang mga traffic enforcer at gumamit ng alternatibong ruta upang maiwasan ang abala sa araw ng traslasyon. Express, balita sa umaga. Balita sa international. Sa balitang international naman, mga kabayan, mga katropa, nagpahayaga ng kaniyang pagkabahala si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa ginawang pag-atake ng Amerika sa Venezuela. Sinabi nito na ang panuntunan sa international law ay hindi na respeto. Dagdag pa nito na kaya mayroong international law ay para daw sundin at mapanatili ang international peace and security. Labis din itong nababahala na magkakaroon ng negatibong epekto sa bansang Venezuela ang pagkakaaresto sa Pangulo nilang si Nicolas Maduro. Naniniwala ito na maaari pa ring maiwasan ang pagsiklab ng malawakang gulo basta magkaroon lamang ng pag-uusap. Express, balita sa umaga. Balita sa international. Naglunsad ng pag-atake ang Israel military sa bansang Lebanon. Ayon sa Israel Defense Forces, na-target nila sa nasabing atake ang Hezbollah at Hamas. Tinarget nila ang military infrastructure ng Hamas at Hezbollah sa apat na lugar ng Lebanon. Maraming residente ang inilikas dahil sa nasabing pag-atake kung saan ilang mga gusali ang nasira. Ang nasabing pag-atake ay kasunod ng ginawang airstrike ng Israel sa bayan ng Bint Jbeil, Lebanon, kung saan nasawi ang 2 katao. Itinuloy-tuloy ng Israel ang pag-atake kahit na mayroong ceasefire na umiiral na pinangunahan ng US noong 2024. Express, balita sa umaga. XFM Weather Update. Sa oras na alas 6:33 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin ang huling weather update. Mula po sa DOST Pag-asa at makakasama po natin si Ma'am Loridine de la Cruz Galicia. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest mula dito sa Pag-asa. Halos maghapon pa rin ang inaasahang mga pagulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon dahil apektado pa rin ho ito ng shear line. Ito yung boundary o salubungan ng hangin na nanggagaling sa northeast at yung hangin na nanggagaling sa silangang bahagi ng bansa. Samantala, medyo may kalamigan pa rin ang panahong mararanasan lalong-lalo na po sa gabi at madaling araw sa malaking bahagi ng Luzon dahil apektado pa rin ho tayo ng amihan na northeast monsoon. Maliban sa malamig na panahon ay ang mahihinang pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng northern Luzon at sa silangang bahagi ng central Luzon. Samantala, yung easterlies nakakaapekto din sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan din itong nagdudulot ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa
sa malaking bahagi ng Visayas. At isang trough naman po o extension ng isang LPA ang nakakaapekto dito sa Palawan. Itong LPA na ito na nabanggit natin ay nasa labas naman po ng ating area of responsibility at hindi naman natin inaasahang papasok ng ating PAR. Pero yun nga po yung kanyang trough o extension ay nakakaapekto sa probinsya ng Palawan at nagdudulot po yan ng mga pagulan. Kaya ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayan doon, lalong-lalo na po sa mga posibilidad ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Samantala para sa ating forecast sa pagtayo ng panahon, magiging mataas pa rin yung tsansa ng halos tuloy-tuloy na pagulan. Dito po sa Bicol Region, sa Quezon Province, maging dito sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, yan ay dahil sa shear line. Samantala mahihinang mga pagulan naman ang inaasahan dito po sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Aurora Province dahil naman po yan sa epekto ng Northeast Monsoon. Yung Palawan Province, makakaranas pa rin ng maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagbuhos ng ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa trough ng isang LPA. Samantala dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon Province o Luzon Landmass, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa lamang ho na isolated o pulupulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan. So saan man ang lakad natin sa araw na ito ay huwag hong kalimutang magdala ng payong bilang pananggala sa ulan. Samantala dito sa Metro Manila, 22 to 29 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura for today. Malamig din sa Baguio, 14 to 20 degrees Celsius, 20 to 29 degrees Celsius naman sa Tagaytay, habang sa Lawag ay 20 to 29 degrees Celsius din. Sa Tugigaraw ay 20 to 27 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Legazpi ay 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Northern Samar, asahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito dahil sa shear line. Habang sa natitirang bahagi pa ng Visayas, magiging maulap din ang papawirin at may mga pag-ulan din dahil sa easterlies. At as I mentioned nga po, dito sa Palawan, magiging maulap din ang papawirin dahil sa trough ng isang LPA sa labas ng ating area of responsibility. Samantala sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap naman ang papawirin. May tsansa lamang ho ng mga localized thunderstorms any time of the day. So sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu po ay 25 to 30 degrees Celsius, 26 to 30 degrees Celsius sa Iloilo. Sa Puerto Princesa ay 25 to 30 degrees Celsius at 26 to 30 degrees Celsius naman ho sa Calayan Islands. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 32 sa Davao at 24 to 34 degrees Celsius po sa Zamboanga City. Kasalukuyan nga po ay meron pa rin tayong weather advisory at in effect pa rin ho yan at dito nga po sa Catanduanes, Albay at Sorsogon na inaasahan pa rin natin ang mga pagulan na pwede pong umabot hanggang sa 100 millimeters of rainfall in 24-hour period. So ibig sabihin, posible ang mga localized flooding, lalong-lalo na po sa mabababang lugar o low-lying areas at sa mga lugar na malapit po sa ilog. Kaya ingat po ang ating abiso sa ating mga kababayan. We are advising the general public to take precautionary measures, lalong-lalo na po sa mga lugar kung saan ilang araw na pong nakakaranas na halos tuloy-tuloy na mga pagulan dahil sa shear line. Samantala, wala rin po tayong gale warning ngayon na nakataas sa lumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, moderate o katamtaman hanggang sa maalon na magiging kondisyon ng ating karagatan sa extreme northern Luzon. Yan ay dahil sa medyo may kalakasan pa rin na amihan o synoptic winds na dulot nga po ng amihan. So, iba yung pag-iingat pa rin na ating advice sa ating mga mandaragat doon, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil katamtaman hanggang sa may mga oras na magiging maalon ang kondisyon ng karagatan doon. Samantala, ang sunrise natin for today is 6:23 in the morning at dulubog naman ang araw mamaya sa ganap na alas 5:42 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
Desidido na si Miss International 1979 at actress Melanie Marquez na mag-file ng divorce mula sa kanyang American husband na si Adam Randy Lawyer. Matapos umano itong gawin sa kanya ang sunod-sunod na pisikal, emotional at pinansyal na pang-aabuso sa loob ng mahigit 2 dekada. Sa kaniyang panayam kay Boy Abonda, binahagi ni Melanie ang ilang insidente ng umano'y karahasan na ginagawa ng kanyang asawa sa kanya. Kabilang ang pagsuntok sa kanya at pagtutok ng baril sa kanyang mukha. Dagdag niya pa na siya rin ay pinagsalitaan at pinahirapan sa mental at financial na aspeto. Sinabi rin ng beauty queen na nagsumiti na siya ng liham sa Bureau of Immigration para ikansela ang visa ng asawa at i-blacklist ito sa bansa. Sa kanyang kwento, naalala niya raw na sa unang taon ng kanilang kasal, pinilit siya ng kanyang mister na magtrabaho sa isang farm sa Utah na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang dinadala na sanggol. Kabilang sa mga insidenteng inilahad niya noong 2022 na umano'y tinutukan siya ng baril at sinuntok sa tenga habang natutulog na nagdulot ng epekto sa kanyang pandinig. Hanggang noong 2025 naman ay umano naulit ang pananakit ng suntukin siya sa dibdib habang nasa sasakyan na nagresulta ng bali sa kanyang tadyang. Kalaunan ay nag-file siya ng protection order matapos umalis sa kanilang tahanan. Express Balita sa Umaga. Balitang Sports. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 41 minutos makalipas po ang ika-6 ng umaga. Sa atin naman po ang balitang pampalakasan. Tinanghal bilang sporting icon sa bansang Dubai si Pinoy boxing champion Manny Pacquiao. Sa ginanapa na World Sports Summit sa Dubai ay binigyan ang Pinoy boxing icon ng Global Outstanding Sporting Career Award. Mismong ang mga matataas na opisyal ng Dubai ang nagbigay ng nasabing award kay Pacquiao. Sinabi naman ni Pacquiao na ang nasabing award ay hindi lamang para sa kanya at sa halip ito raw ay para sa mga nangangarap na maging boksingero. Hinikayat nito ang mga batang boksingero na ituloy lamang ang pag-ensayo hanggang sila ay humusay. Express Balita sa Umaga. Mga katropa, 42 minutos makalipas po ang ika-6 ng umaga. At inyo na pong narinig, mga katropa, ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa 20 po nga napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamay Kasarad. Maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!